Sama kita. So, kanina mga kababayan, habang ako ay naghahapunan dahil pagkatapos ng clinic, nakita ko tong article na to ng Billionaire News Channel. Ang lala na ito, promise, ang lala na ito. Kitang-kitang katigasan ng mukha ni Marcoleta dito. Kitang-kitang katigasan ng mukha ni Marcoleta dito. Ito yung nangyari. Pakita ko sa inyo. Yun. Itong sabi ng Billionaire News Channel. How did Marcoleta spend 112 million with a 52 million peso net worth? Imagine, mas mayaman pa siya kay Cheese. Anyway. So, mga kababayan, this is the same situation, parang sitwasyon to ni Cheese Escudero. Paano ka nagkaroon ng 18 million na salin pero kaya mong bumili ng $1 million na singsing? Ganto rin ho yun. Paano ka nakagastos ng 112 million kung ang net worth mo ay 52 million lang? Saan mo kinuha yung sobra? Di ba? Saan mo kinuha yung sobra? Oo. Ayun na nga. Oo. Panoorin natin yung balita ni Billionaire dyan. Yan. Labasan daw ng yaman, di ba? Di kasi. Patuloy na hinihimay ng Billionaire News Channel ang isinapublikong SALN ng mga senador. Ang 2025 net worth ni Senador Rodante Marcoleta, kapansin-pansing mas mababa sa kanyang ginasta sa pangangampanya noong midterm elections. Agad itong pinuna ng isang election watchdog. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Ilang linggo nang nakalilipas mula nang maging sentro muli ng usapin ang pagsasapubliko ng Statements of Assets and Liabilities o SALN ng public officials. I think that all departments should have the same transparency as we are setting in the Office of the Ombudsman, because everybody here, all the government officials have accountability issues. We have to be accountable for everything we do. So it's just right that people have access to it. Sa kasalukuyan, publicized na ang 2025 SALNs ng lahat ng senador, kabilang na si Senador Rodante Marcoleta. Ang kanyang declared net worth aabot sa 51.9 million pesos. Wow! Nakakuha rin ng Billionaire News Channel ng kopya ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng lahat ng mga senador na nanalo sa May midterm elections. Ayon sa SOSE ni Marcoleta, hindi siya tumanggap ng kahit na anong contributions, cash man o in-kind. Yan mga kababayan, napaka-importanting fact nito. Sinabi niya sa kanyang SOSE na wala siyang tinanggap na donasyon. Malinaw ho So, ang epekto mga kababayan, ano yung effect niya? So, pag dineclare niya na wala siyang nakuhang donasyon, ang ibig sabihin, yung perang kanyang ginastos para sa kanyang kampanya, ay kanino na galing? Di sa kanya. Kanya galing, di ba? Wala kasimple yun. Kasi wala siyang tinanggap na donasyon eh. Ayun, zero eh. Yan Cash contributions received, in-kind contributions received. Zero. Total contributions received, zero. So malinaw. Malinaw ho sa atin yan, ha? Sige. Importante kasi yan, mga kababayan. Kaya siya nabisto na nagsinungaling siya sa kanyang salin. Sa kanyang naging kampanya. Pero ang kanyang kabuuang gastos aabot sa 112 million pesos. Mas mataas ng more than 100% kisa sa declared net worth niya. Paano? Ika ka ni Heart Evangelista. How? Paano? Saan ka kumuha? Kasi wala nag-donate eh. Diba? Kung wala nag-donate, ibig sabihin, pera mo yung ginastos mo. Kung wala nag-donate. Shiro Kansaki, buti pa nga yung kay Cheese may nag-donate eh. Diba si Centerways? Nag-donate siya 30 million. O at least yun, nakasulat sa SOSE.
dineclare niya na naka-receive siya ng donation in the amount of 30 million pesos. O, etong kay Marcoleta, 112 million. Oo. Ang kanyang ginastos. Na pera daw niya. Oh. Kaya pala babawiin ito sa Senado. Expect nyo na, babawiin sa Senado itong 112 million. Oo. Yaman pala ni Marcoleta, no? 112 million. So, saan nga kayong kinuha yan? Gamitin ko rin yung reaction ni Heart na how. O sige, hanapin ko. Iladadagdag ko dito sa ano ko. Sa listahan ko ng reactions. 112 million, guys. Hindi maliit na halaga ang 112 million. Kala nyo ba? So, ang kanyang salin, 51 million or 58 million. Tapos, ang kanyang ginastos sa eleksyon ay 112 million. Mamaya i-analyze natin yan. Tingnan natin kung magiging accurate yung ating analysis paralysis. Game. Ang pinakamalalaking gastos ng senador napunta sa kanyang TV political ads. Ang buong Tingnan natin yung mga political ads niya na yun. Tingnan natin. Yun. Silver Dragon Marketing, Publicus Asia. Uy! Binayaran pala ni ni Marcoleta si baka siya yung kinuha niya na na campaign something strategist. Ito si Malu Tikia. Kano binayad kay Malu? 5 million fully paid. Wow. I'm not here to inspire but to brag. Campaign consultant nga, ayan. Wow, 5 million! Grabe naman, Maltik! Isang kliyente, 5 million! Yaman pala ni Maltik, no? Maltik, Saltik. Ayan. Binayaran siya February 11, 2025. Yan. Okay. Tapos, Province of Rizal? Bakit mo binayaran ng Province of Rizal? Meron. 100,000. Province of Rizal. For what? Inare Center Rental. Ayos Pwede ba yun? Anyway, sige. Inare Center Rental, no? Ayos ano pa ba? TV5 Network, Meta Platforms, Meta, ito yung yan, pang marketing yan. Ayan, post boosting, yan, FB ads. Okay. Pero tindi, 5 million pa lang consultancy fee ni Maltik. Oo. 5M, guys. Galing-galing naman, no? Kukuda ka lang ng konti, Kasama kaya doon yung survey? Kasama kaya doon yung survey? Anyway. Ito, 10 million, no? Sino to? Media. Okay, media. Billboard. Hindi. Radio political ad. Wow. 10 million pesos. Para sa radyo. Galing. Sabi, yaman ni Marcoleta, no? Yaman yar. Ang buong 112 million pesos na gastos na ito, idineklara niya sa COMELEC na galing lahat sa sariling bulsa. Red flag ito para sa convener ng Election Watch Group na kontradaya na si Danilo Araw. I find it a bit unusual that even if in-kind contributions would be expected, Marcoleta doesn't have any. So he gives an impression that he funded his own campaign, when in fact his SALN is not enough to fund such a 100 million peso venture. Remember that the expenses theoretically only cover a few months of the campaign season. Nakuha rin ang aming team ng isang dokumento ng House of Representatives noong 2018 kung saan idineklara ni nooy Congressman Marcoleta ang kanyang net worth na nasa 28 million pesos lang. Ibig sabihin, halos dumoble ang kanyang declared net worth sa loob ng 7 taon. Uy!
Grabe, oh. Kumikitang kabuhayan. Paldong-paldo si Congressman Marcoleta pala, ano? Oo. Sa sa 3 term niya sa Congress? Tumriple? Yung kanyang yung kanyang kayamanan? Lo. Ayos ah. Magkano lang sahod ng congressman? Parang yata parang 300 yata o 200,000 lang yata ang sahod ng congressman. Anong ginawa mo sa 7 taon? Dati Marcoleta. Tumriple yung kapangyarihan, yung kayamanan mo. Galing-galing. How? Diba? For 7 years, edi 2 kalahating term lang yun sa pagiging congressman. Hindi pa kasama rito ang ginastos niyang 112 million pesos noong nakaraang halalan. Sa kanyang 2025 SALN, walang declared na mga negosyo o business interest si Marcoleta. Wala kang declared businesses tapos meron ka 112 million? Ano yun? Ano yung pamana? Diyos ko! Ano yun, pamana? Pinamana sa inyo po, ma'am sir? Walang trabaho, pero meron kang 112 million na pangkampanya. Wala akong trabaho, ah. Buti sana kung may iba siyang negosyo, eh. Di ba? Pero syempre, kapag congressman ka, hindi ka pwede magmay-ari ng isang negosyo. Di ba? So, paano ba ngayon i-justify? Mga kababayan, take note. Yung 112 million ang ginastos niya sa eleksyon. Ibig sabihin, wala na yun. Ubus na yung 112 million. Namimigay ng 112 million, no? Tapos wala siyang business enterprise, etc., ganon. Well, sasabihin niya talaga wala. Kasi nga congressman siya. Pero, saan mo kinuha yung pera mo? Hindi siya magmamatch. Kasi, again, I'm just spitballing on the amount, if I'm not mistaken, ang amount ng sahod nga ng congressman is around 300, 200, 300K a month. The math is not mathing. Di ba? 300K a month. O sabihin natin, conservative tayo, 200K a month. O. Paano mapaabuti ng 112 million yun sa 12 years? Sa 7 years. And take note, 112 million yung ginasta niya. So, ibig sabihin, 112 million, meron pa siyang natitirang pera para sa kanya. So, ano talaga ang total amount ng kapangyarihan ng pera mo, di ba? It's not nothing. Let this be a challenge to Marcoleta and to the public at large. It is hard to jump to conclusion as to whether or not there is corruption with a sudden increase in the net worth. Although it raises a lot of eyebrows, we should be demanding instead more information from the senator himself. He should come clean and to explain the circumstances behind the figures. Sinubukan namin kunan ng panig si Senator Marcoleta pero hindi pa ito sumasagot sa aming mga mensahe. Para sa agenda, Joe... Hindi raw sumasagot, guys. Ayaw sumagot. Oo. Ayaw daw sumagot sa Billionaire News Channel. Ang problema, kakaguest lang niya dito na isang araw, di ba, sa Billionaire News Channel. Oo. Nung inaway-away niya si Ping Lacson. Grabe, no? 112 billion. Lala. Ang lala, guys. Ang lala. Sa ako, mga kababayan, hindi ako naniniwalang di siya tumanggap ng donasyon. Hindi ako naniniwala. Baka hindi lang niya dineclare. Pero mali yun. Dapat dineclare niya. Kung tumanggap man siya ng donasyon. You are lying! Come again, sir. You are lying!